Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas nagpadala ng warship sa Batanes. Ito ay upang magsagawa ng maritime at security patrol. Namataan kasi ng mga taga-Batanes ang dumaraming mga banyagang barko na iligal na nangingisda sa loob ng territorial waters ng bansa. Dapat talaga sigurong bigyan sila ng leksyon, hulihin at pagmultahin tulad ng mga ginagawa natin noong Mayo 2016 na ibalita na 2 barko ng China at 25 Chinese national ang nahuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard dahil sa iligal na pangingisda sa Batanes. Payag ba kayo mga kabayan? Number 2 leader ng ISIS, itinumba ng Amerika. Ayon sa US Central Command, nagsagawa ng pag-atake upang i-neutralize ang nasabing kalaban ng Amerika. President Donald Trump ibinida ang matagumpay na operasyon ng US Forces. Artificial Intelligence sinabing ang paggamit ng salitang West Philippine Sea ay legal na karapatan ng Pilipinas. Sinabi din ng Artificial Intelligence na ang 9-dash line ng China ay isang katang-isip lamang. Kapitan ng barkong bumaga sa isang barko ng Amerika na merong lamang jet fuel. Inarasto ng mga otoridad na pag-alaman na ang kapitan ay isang Russian national at ito ngayon ay kinakaharap ang patong-patong na kaso. Hindi malayong sinadya ang nasab insidente. Matapos mamataan na dumarami ang mga ilegal na mga dayuhan na pumapasok sa karagatan ng Batanes para manghuwa ng mga likas na yaman na walang pahintulot sa mga otoridad o gobyerno ng Pilipinas, Philippine Navy sa pangunguna ng Northern Luzon Command nagpadala ng barkong padigma ang Pilipinas sa nasabing teritoryo ng bansa. Ang Philippine Navy Missile Frigate BRP Jose Rizal FF-150 ay nagsagawa ng maritime at security patrol matapos ang mga dayuhan ay nagsasagawa ng ilegal na pangisda sa karagatan ng Batanes. Ang Maritime at Security Patrol ay bilang tugon sa kahilingan ng gobernadora na si Marilu Cayco ng Batanes sa Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Northern Luzon Command na magsagawa ng regular na maritime patrol sa katubigan at territorial waters ng Batanes. Dahil sa nakikitang mga illegal na foreign poachers, malamang mga Chinese fishing vessel ito mga kabayan na hindi lamang target ang West Philippine Sea kundi ang buong Pilipinas. Dapat kasi sa mga yan hinuhuli, kumpiskahin ang kanilang mga barko at pagmultahin ng naayon sa batas ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ang nangyari noong Mayo ng taong 2016, ang BFAR at Philippine Coast Guard ay hinuli ang nasa 25 mga Chinese national kung saan sila ay mga suspect sa poaching sa katubigan ng Babuyan Island at Batanes Province. 2 barko ang hinuli ng mga otoridad ng Pilipinas noong panahon na iyon, habang ang BFAR at Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng seaborne patrol nang makita nila ang 2 barko na iwinagayway ang baliktad na watawat ng Pilipinas sa archipelagic waters ng bansa. Ang 2 Chinese vessel at ang 25 Chinese crew nito ay dinala sa Basco, Batanes para sa investigasyon. Dapat ganun sana mga kabayan. Kung kaya nating huliin sila noon, dapat mas kaya natin ngayon. Dapat hinuhuli sila at kinukumpiska ang kanilang mga gamit at managot sa batas ng Pilipinas upang sa susunod ay magdadalawang isip na ang mga Chinese na ito na muling pumasok at gumawa ng illegal sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, Amerika, isa-isang tinarget at pinuksa ang mga lider ng kalabang ISIS. Ayon kay President Trump sa kanyang post sa social media, ang itinuturing na number 2 global leader ng ISIS ang nasawi matapos itong tinugis ng US Forces at mga kaalyado nito sa Middle East. Makikita sa isang videong ibinahagi mismo ng US Central Command ang pagsagawa ng isang airstrike sa minamanehong sasakyan ng nasabing kalaban. Dagdag pa ni President Trump, ito ang ibig sabihin ng kanyang sinabi na peace through strength. Ang pinakabagong artificial intelligence naman ng Amerika na ginawa ni Elon Musk, ang Grok, kung saan makikita sa isang social media na X, ang dating Twitter, ay sinabing walang legal na basihan ang 9-dash line ng China matapos tanungin ni Commodore J. Tarrelia, ang pinakasikat na artificial intelligence ngayon sa mundo, ay paulit-ulit itong sinabi na ayon sa pag-aaral ang 9 o 10-dash line ng China ay walang legal na basihan sa ilalim ng international na batas. Ang 2016 UNCLOS Tribunal ang nagsabi na ang 9-dash line ay invalid at sinabi ng award na ito na walang eksklusibong kontrol ang China dito. Ang linaw mga kabayan, dagdag pa ng Grok, and I quote, "The 9-dash line drone in 1947 is more historical flex than a legal claim, pure fiction when stacked against modern maritime law," unquote. Malinaw na sinabi ng artificial intelligence na ang 9-dash line ng China ay isang katang-isip lamang. Hindi pa nakontento si Commodore J. Tarrelia ng Philippine Coast Guard. Muling sinubukan ang nasabing artificial intelligence kung ang Pilipinas ba ay may legal na otoridad na
italaga ang kanlurang exclusive economic zone nito bilang West Philippine Sea. Dito isa-isang inilatag ng artificial intelligence ang karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Kung paano nagkaroon ng West Philippine Sea, dagdag pa ng artificial intelligence na ang Scarborough Shoal at mga bahagi ng Spratly Islands ay napapaloob din sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinaliwanag din ng AI na ang international community ay ginagamit ang salitang South China Sea. Ito ay ang pagtukoy sa malawak na rehiyon, pero karapatan ng isang bansa na pangalanan ang sarili nitong maritime zone sa loob ng bansa ay isang kinikilalang kasanayan. Ang West Philippine Sea ay isang estratehikong pag-iiit ng legal na mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Dagdag pa dito, ayon sa artificial intelligence, nasa loob ng legal na otoridad ng Pilipinas na gamitin ang terminong West Philippine Sea. Sa ibang balita naman mga kabayan, ang kapitan ng cargo ship na bumangga sa isang American vessel na may dalang jet fuel sa North Sea ay inaresto na ng mga otoridad. Dinakip ng mga polis ng United Kingdom ang kapitan ng solong cargo ship na napag-alaman na isang Russian national pala. Kapitan ng barko ay maharap sa kasong gross negligence manslaughter. Ibig sabihin may kapabayaan ang kapitan na bumangga ang kanilang barko sa nakatigil at nakaangklang barko ng Amerika. Makikita mga kabayan sa paunang investigasyon na ang layo pa ng barkong solong cargo ship sa barko ng Amerika, pero hindi man lang ito lumihis o dire-diretso itong naglayag at bumangga sa Stena Immaculate. Mas determinado ngayon ang mga otoridad sa nasabing investigasyon dahil posibleng sinadya ang nasabing pagbangga. Ayon sa mga eksperto, hindi sila makapaniwala dahil posibleng merong warning na ibinigay ang solong cargo ship sa kapitan nito at tiyak na makikita rin ito sa radar. Ngunit wala itong ginawang aksyon para maiwasan ang nasabing trahedya. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Maritime collision on Monday in the North Sea off the coast of Yorkshire. And it's being reported that the Solong ship, which was of course the one that was moving and crashed into the stationary Stena Immaculate, that the master of that ship is a Russian national, that the rest of the crew were Russian and also Filipino. That's being reported in just the last few moments. Laban Pinas.